Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, APG, International Aviation Academy Incorporated. Maligayang Pasko po sa lahat ng mga overseas Filipino workers na nakakalat sa lahat ng sulok ng mundo. Maligayang Pasko po mga kapatid. Ako po ang inyong kapatid Marisa Dalmar at ito ang Buhay OFW. Ang Paskong Pilipino ang isa sa pinakamasayang okasyon dito sa ating bayan. Talaga namang kahit ano pa ang mangyari, pinaghahandaan natin ito sa tuwi-tuwi na ang selebrasyon ng kapanganakan ng ating Hesukristo. Para sa ating mga pamilyang OFW, excited sila sa pag-uwi ng kanilang mga mahal sa buhay para magkasama-sama sila sa espesyal na araw na ito. Pero meron din namang hindi nakakauwi. Pero ginagawan pa rin nila ng paraan para kahit papano ay masaya nilang maidaos ang Pasko. Ngayong gabi, dadalaw tayo sa Christmas house ng OFW Family Ladines sa Taguig City. Makikisa tayo sa napakasayang Christmas OFW Family Day ng OWA at magdadala tayo ng masayang kapaskuhan sa ating mga kapatid sa Tanawan, Batangas. Ang lahat ng yan para sa ating maligayang Paskong pagtatanghal ng Buhay OFW. Masasayang mukha ng mga musmos na kabataan ang sumalubong sa amin sa aming pagdating sa Barangay Darasa, Tanawan, Batangas sa pamumuno po ni Captain Ablao. Naroon ang Buhay OFW, ang Buhay OFW Foundation, ang Rotary Club of Makati Nilsen sa pangunguna po at buong suportang ibinigay sa atin ng ating Best Governor Lito Colonna ng District 3830 at Best President June Obong of Makati Northeast para makiisa sa traditional feeding at gift-giving na taunang ginagawa ng kapatid nating OFW na si kapatid Carmencita Uy tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Now, a very successful businesswoman, palakpakan po natin ang nagbigay kayo ng Jollibee ng masaya-pwede ng mascot, kapatid Carmen Uy! Merry Christmas at advance Happy New Year na po na magiging maganda ang pagpasok ng 2015 sa atin. Merry Christmas! Kung inyo pong matatandaan, si Carmencita Uy ay isa sa ating mga finalists sa unang taon ng Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World. Kasama rin po si Carmencita Uy sa Rotary Club of Makati Nilsen bilang Young Rotarian natin. Inanyayahan po niya ang Buhay OFW, Rotary Club of Makati Nilsen at Rotary Club of Makati Northeast para sumuporta at makiisa sa annual feeding at Christmas gift giving para sa mga kabataan at mga kababayan natin sa Tanawan, Batangas. 6 na taon na po niyang ginagawa ang magandang adhikain na ito. Maaga pa lamang ay excited na mga bata para sa kanilang magagandang regalo mula sa Buhay OFW, WCU, Rotary Club of Makati Nilsen, Rotary Club of Makati Northeast. Bakas po sa kanilang mga mukha ang kakaibang saya sa munting handog namin para sa kanila. Sabi nga nila, ang Pasko daw ay para sa mga kabataan. Kaya naman sa daladala naming mga regalo, mga laruan at mga pagkain pinagsaluhan, naging makabuluhan at masaya ang kanilang Pasko. Ang mga kabataan natin mula sa Barangay Darasa, Tanawan, Batangas ay tunay na natuwa. Nagkaroon pa po ng mga sayawan at talaga naman pong lahat ay excited sa kanilang mga laruan. Merry Christmas! Merry Christmas! Maligayang Pasko! Buhay OFW! Nang makamit pangarap na inaasam,
hapunan ay tumulak naman kami papuntang Barangay Banjo, East Tanawan. OFW, bayani ka na totoo, dapat pupurihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW. Kasama pa rin namin ang aming TESDA Director ng TESDA Tanawan, Director Carlos Flores, at ang punong barangay ng Barangay Banjo East Tanawan na si Kapitan Cesar Libang. Mga elders o senior citizens naman po ang aming dinalaw at pinasaya sa aming daladalang mga regalong pamasko. Maligayang Pasko po at kamingong bagong taon. So nandito na rin po kami at nagpapasalamat po ako na pinagbigan po ako na pagtutulog sa akin si Ma'am Sabilmar. So ito po ay continuous at nagpapasalamat ako na yung napili ko rin yung lugar ay kaya dito din pala si Ma'am Sabilmar. So talagang maganda ang susunod. So taon-taon makikita mo na po inyo ang maganda Marisa Bilmar. So Merry Christmas and Happy New Year. Siyempre, ang buhay OFW po bilang Batanggenyo, mahal namin kayo, ang WCU, ang Rotary Club of Makati Newton, at ang TESDA Batangas ay nagmamahal sa inyo. Kaya umpisahan na po natin ang gift giving. Ayan po. Nakakatuwang isipin ang kakaibang saya na ating naipadarama sa ating mga elders sa tuwing naaalala natin sila, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Hindi na mahalaga kung maliit man o malaki ang ating dalang regalo para sa kanila. Ang mahalaga ay ang maisama natin sila sa listahan ng ating mga dapat dalawin sa tuwing sasapit ang selebrasyon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Mo'y matutupad sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo, dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino, buhay OFW. Hello, Mary Neil na nasa Spain, Barcelona. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. At sa iyo, Dari, nasa Kuwait, Merry Christmas and Happy New Year. Sa akin pong husband na si Ray Rosales sa Damams, hindi lang po sa kanya, kundi sa mga kasamahan din niyang nasa FW na hindi uuwi ng ibang bansa. Merry Christmas sa inyo. At mahal na mahal namin kayong mga OFW kasi sabi nga kayo yung mga buhay na bayani. Pero sa iyo, sa papa ko si Ray Rosales, welcome home pagdating ng Christmas. Yung aking anak na nasa Japan, na si Vanessa, at yung kanyang asawa na si Katoshi Shibata, kasama nila rin ang kanyang anak na si Sakura. Merry Christmas and Happy New Year. Sa akin pong asawa, Archibald Arce, welcome home, malapit na. Miss na kita. Saka Merry Christmas and Happy New Year. I love you, Mama.
Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection, and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Laban man sa puso't kalooban, ikaw ay Naging matagumpay ang ginawang The Rotary Foundation 2014 Recognition Dinner na pinangunahan ng ating Best Governor Angelito Lito Colonna ng Rotary International District 3830. Dear DRF Vice Chairman, past Vice President Mike October, as you can see, the very essence of Rotarianism, generosity, is very alive in District 3830. And I salute them for making the lives of countless, hopeless, and needy individuals better. Mr. Vice Chairman, I am proud to say that the collective efforts of our Rotarians this year resulted in a general contribution of $283,200 for the first 5 months only. Naroon bilang guest of honor ang ating Vice Chairman ng Rotary Foundation na si Michael Mac Govern. Binigyan ng recognition ang mga major donors, 100% Paul Harris Fellows, 100% Sustaining Clubs at Paul Harris Fellows Batch 1 and Batch 2. Sa nasabing recognition dinner, ipinakita ang District Grand Final Report para sa taong 2013-2014, kung saan sari-saring proyekto ang naging bunga ng puspusang pagtatrabaho ng mga Rotarians gamit ang District Grant Facility. Ilan po sa ating mga programa ay inline sa ating 6 areas of focus in the community: basic education and literacy, maternal and child care, peace and conflict resolution, economic community development, disease and prevention, at water sanitation. Sa pamumuno po ng ating Best Governor Lito Colonna at sa lahat po ng ating mga Best Presidents ng Rotary International District 3830, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang serbisyo at commitment naming mga Rotarians sa paghahatid ng mga programang makapagpapabuti sa inyong mga buhay. On behalf of my fellow Rotarians and to quote the District Grant Team, thank you very much for the opportunity to serve. It was a pleasure to be of service to my fellow Filipinos. Congratulations po sa Rotary International District 3830, to our Best Governor Lito Colonna, to all our Best Presidents, kasama po syempre ang inyong lingkod bilang Best President. Mabuhay po ang Rotary Club of Makati Nilsen. Mabuhay po ang Rotary International District 3830. Mabuhay po ang ating mga Best Presidents ngayong taong ito. Mabuhay po ang Pilipino. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Christopher Ace, Merry Christmas and a Happy New Year to you. Salamat sa pagtiyatsaga mo, sa pagtulong mo sa amin. Hello, Mom and Dad. Ate Karen, Jordan. Merry Christmas and a Happy New Year. Sana pag-uwi niyo sa March, maabutan niyo ako, magkita-kita tayo. And that's all. Love you. Sa papa ko na si Dennis
Bulanhagi na nasa Nigeria. Merry Christmas. Ayun, sana happy ka dyan kahit di mo kami kasama. Love you. Hello, Elmer. Kumusta kayo dyan? Albert, sana makapagpahinga rin kayo kasi dadalawa kayo dyan ngayon. At sana sa Pasko ay maging maligaya din kayo. Sana yung lahat ng Pilipinong kasama nyo dyan, mag-enjoy kayo. Sa susunod na Buhay OFW, para sa bagong taong pagtatanghal ng Buhay OFW, makakapanayam natin sa unang pagkakataon si OWA Administrator Rebecca Calzado. Ikakwento sa atin ni OFW Ismael Culgura kung paano niya pinagsikapang maabot ang kanyang mga pangarap na tanging pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon ang baon-baon sa kanyang pag-a-abroad. Ipapakilala namin sa inyo ang mga nagwagi sa Obra Awards 2014 at sama-sama nating pasyalan ang ating mga kapatid na katutubo sa Pampanga. Ang lahat ng yan sa bagong taong pagtatanghal ng Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Laban man sa puso't kalooban, ikaw ay aalis at sila'y iiwan. Ang Pasko ay kay saya kapag pamilyang OFW ay sama-sama. Ito ang naging tema ng OFW Family Day para sa taong ito. Ang traditional Christmas get-together na taong-taong ginaganap para sa mga OFW family circles ay pamamaraan ng OWA para makapagbigay ng saya sa bawat pamilyang OFW na kulang ang miyembro ng pamilya sa pagsapit ng araw ng Pasko. 16 municipalities mula sa NCR ang nagtipon-tipon para magkaroon ng isang maligayang Pasko. Las Piñas City! Yon! Makati City! Yun, oh. City of Manila! Ito pala sila. Kumusta naman yung mga taga Navotas City? Malakas. Ayun, yung mga taga Navotas, mga naka-yellow. Kumustahin naman natin mga taga Pasig? Ito pala, sa harapan, ang dami ng Pasig City. Isang malakas na palakpakan po ninyong lahat. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. And welcome po sa ating selebrasyon. Ito ang OFW Family Day 2014. May mga palaro, papremyo at regalo at syempre napakasarap na pagkain. Go! Yeah! 1 point again. Yun! 1 point! Nagpatalbugan din ng kanilang mga talento ang mga OFW family circles. At para maging espesyal ang pagtitipon na ito, merong espesyal na pagtatanghal para sa mga kabataan na naroroon na karamihan ay anak ng mga OFWs. Merry Christmas!
Opo! Tayo! Tayo! Upo na kayong dalawa! Walang baka naman natin! Panalo na! Ayan po. Yun na! Kudos to OWA sa inyong pagpapahalaga sa pamilyang OFW. Kaisa niyo po ang buhay OFW na palagi ang dumadamay sa ating mga OFWs. At sa lahat ng OFW Family Circle sa buong Pilipinas, isang maligayang Pasko at manigong bagong taon na pagbati mula sa programang inyong laging maaasahan, ang Buhay OFW. Manuel! Andito ako sa Pasay. Kumusta ka na dyan? Merry Christmas, Manuel! Matagal na tayo hindi nagkikita. Hi, Kati! Lahat ng mga kaibigan ko dyan sa Riyadh. Mga Rebola, tapos pinsan ko si Ariel. Merry Christmas! Binabati ko po yung anak ko sa Jeddah. Si Joseph Primavera, at saka yung papa niya. Si Jose Primavera Jr. at saka si Ray Metrio. Merry Christmas po sa kanilang lahat dyan. Merry Christmas sa kay Anthony sa Dubai! Kako, nandito ako sa Maynila. Masaya ka ba dyan? Kami masaya dito dahil may OFW na family. Hello! Ang aking sweetheart na si Jaime Bersuela sa Botswana. All Filipino Association in Botswana. Hi sa inyong lahat. Nandito kami sa OFW Family Day. Hello! Merry Christmas! Hi Mama, nandito po kami sa OFW party. I miss you po. Sana po umuwi na po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Merry Christmas po. Mga anak, Merry Christmas! Kristen, Ming, Nonoy, Bong, Sel, Emily. Merry Christmas! Happy New Year sa inyo. Miss ko na kayo. Merry Christmas! Shirley, Eric, nasa Italy rin. Merry Christmas! Parang Dante sa Qatar. Merry Christmas din. Merry Christmas sa inyo. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Sa labas pa lamang, ramdam na ramdam mo na ang masayang diwa ng Pasko sa dami ng makukulay at naggagandahang mga ilaw. Pagpasok mo, mamamangha ka sa dami ng Christmas decors at Santa Claus na nakakalat sa bawat sulok ng kanilang bahay. Ito po ang tahanan ng OFW Family Ladines. Masaya ako sa Santa Claus kasi nung mga nakaraan, iba-iba, may snowman ako, may iba-iba ang aking kwan. Ngayon, sabi ko, parang napakasaya ko sa Santa Claus naman. Pamilya ng mga OFW ang mga Ladines. Ang bunsong anak na si Chris Monsifril, 5 taon ng seaman sa isang international cruise ship. Tapos siya ng kursong HRM. Bago siya nagbarko, sinubukan niya muna magtrabaho sa isang hotel dito sa atin. Ngunit, napansin ko na yung kinikita ko sa hotel, parang hindi kasya. Tsaka hindi ko mararating yung narating ng father ko.
may asawa at 2 anak na si Safe. Sa kanyang 5 taon na pagbabarko, 2 beses pa lamang siya nakapagdiwang ng Pasko kasama ang kanyang pamilya. Siyempre, nung una nagdalawang isip ako, siyempre. Pero, nung nag-usap naman kami na para sa future, at saka alam kong pangarap niya, hindi naman ako para pigilan ko anong gusto niya. Andito naman ako para supportan kung anong gusto niya. Kaya, siyempre, kung anong gusto niya, go na lang din ako. Engineer naman sa Malaysia ang asawa ng panganay na anak na si Shay Ladines Aranas. Yung sa Malaysia, siguro mga 5 years na rin siyang nandun. Pero parang si Daddy, nung ano pa lang siya, binata pa lang siya, talagang he's always away. So, sa iba't iba siyang places na dedestino kasi he works for a Swiss company. So, kung saan-saan, sa Taiwan, sa Thailand, sa Switzerland. So, kung saan-saan din siya nakadestino. Pero kumpara sa mga naranasan nila noon sa amang seaman, mas magaan na ngayon ang sitwasyon kapag may mahal ka sa buhay na nasa ibang bansa. Wala pang phone kami before. Nakikitawag pa kami. Like, pag tatawag siya, tatakbo pa kami dun sa kapitbahay namin na may telephone dito. Buti na lang nung sa amin ng time, may Skype na. So, may YM pa nga dati. So, mas easier yung communication even now kasi yung mga bata, pag gising pa lang, naka-iPad, naka-Skype na sila. So, hindi na ganun kahirap. Ang haligi ng kanilang tahanan na si Captain Severo, halos 40 taon ng seaman. Normal na para sa kanila ang hindi kompleto ang pamilya sa tuwing sasapit ang Pasko. Nasanay na kami. Siguro, buhat ng kami ikasal, nagkaanak na kami. Nabibilang siguro sa daliri ko ang kung kailan lang siya nag-Christmas. Dito. Siguro dito sa atin, dito sa bahay namin, siguro mga 2 Christmas lang. Basta pagsapit naman na alas 12, nasa telepono na siya. At saka, lahat ng okasyon sa buhay namin, palagi siyang tumatawag. Pag dumarating naman ang kanyang asawa, bumabawi ito sa pamamagitan ng pagdiriwang nila ng sarili nilang Pasko. Kunwari umuwi siya, pagdating pa lang niya, gusto niya yung apo niya, sasalubong lahat sa airport. Pagkatapos, pagka-uwi, ayan, kanya-kanya ng hiling. Tapos, nandito kami lahat. Nang kung sasabihin niya, ngayon ang ating Pasko. Doon lang talagang yung Pasko namin, kumbaga nakalipas na ang Pasko, doon pa lang kami magpapasko. Dahil buo ang aming pamilya pag nandito siya. Kahit na magkakalayo ang miyembro ng kanilang pamilya, napapanatili pa rin nilang buo at matibay ang kanilang pagsasamahan. Sa kanila ko nakita yung parang buong family, happy. Talagang pag may problema, kailangan pag-usapan. At saka yung parang masayang family. Gusto ko yung pagiging open. Gusto ko yung pagiging, yung kung anong meron ngayon, kailangan isipin mo yung bukas. Hindi mo pwedeng, kung anong meron ka ngayon, ubusin mo na lang din ngayon. Kailangan isipin mo yung bukas, kung anong meron bukas. Ayan, tsaka syempre yung yung pagmamahal mo, pagmamahal mo sa mga anak mo. Katulad nga nung sabi nila na parang pag yung mga bata napupuno na sila ng pagmamahal sa bahay, hindi na sila maghahanap ng pagmamahal sa labas. Syempre, kinakailangan kong magkaroon sa isip ko ng LRT. Ang LRT, love, trust and respect. Wala kang love, paano kayo mabubuong pamilya? Kailangan ko ng trust, kailangan pagtiwalaan ko ang asawa ko dahil malayo palagi siya. Kung wala kang tiwala, konting madinig mo, magre-react ka. Paano ang buhay? Diba? Aawayin mo na wala ka namang mga hearsay mo lamang. Tapos kailangan mo respeto.
Kaya irespeto mo ang bawat isa sa pamilya para maganda ang samahan. LRT o Love, Respect at Trust ang ina-apply na formula ng magkakapatid na safe at share sa sarili nilang mga pamilya. Kung paano kami palakihin ng mga parents namin. So, ganun na rin yung ginagawa ko sa mga anak ko. Siyempre, yun din yung naging model ko yung family namin. Actually, pinayagan ko na nga yung husband ko to be in Malaysia kasi nga naano ko naman yung sa parents ko na kahit na malayo sila, hindi na nabe-break yung family. Siguro yun yung naman ako din sa mom ko na parang we bond the kids and the dad and kami, yung bonding namin, andon. So, parang kami yung nagtatahi, as women, di ba? Kami yung nagtatahi ng family. Tsaka, ayan, ilaw ng tahanan. 34 years ng kasal ang mag-asawang Captain Severo at kapatid Imelda. Magkababayan sila sa Sampaloc, Quezon. Magbabarkada ang kanilang mga magulang. At nasa high school pa lamang, magkakakilala na sila. Nagkahiwalay man ang landas na mag-aral ng kolehiyo sa Maynila. Pero muling nagtagpo at ika nga, the rest is history. Kagaya ng karamihan ng mga OFW families, marami rin silang pagsubok at sakripisyong pinagdaanan. Pero dahil sa LRT, Love, Respect, and Trust, hindi lang material na mga bagay ang kanilang napagyaman. Pinuno din nila ng pagmamahal ang puso ng bawat miyembro ng kanilang pamilya na siyang nagsilbing pundasyon para mapanatili ang matibay na pagsasama. To my husband, Raidan Elisorel Aranas, who's in Malaysia, Merry Christmas, and to my daddy, Captain Severo Ladines. Merry Christmas, Daddy. We miss you. Daddy, Merry Christmas. Ingat palagi and advance Happy New Year. Hi, Daddy. Merry Christmas. Ingat ka palagi dyan. We miss you. Sana next Christmas kasama ka namin. Love you. Dad's King, Merry Christmas and a Happy New Year. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, A Fucoidan Capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea, Southville International School and Colleges. Alis at sila'y iiwan sa ibang bansa'y maninirahan nang makamit pangarap na inaasam. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Bago natapos ang taong 2014, nagkaroon ng joint Rotary meeting ang Rotary Clubs under the Rotary International District 3830 ng ating Best Governor Angelito Lito Colonna. Present for the joint meeting are Rotary Clubs of Makati EDSA, Makati San Lorenzo, Makati GEMS, Makati South, Makati Cristo Rey, Paseo de Rojas, Makati East, Makati Northeast, Makati Central, Alabang Center Point, Parañaque San Dionisio at ang inyo pong very own na Rotary Club of Makati Nilsen na pinangunahan po ng inyong lingkod bilang Best President at Charter President. Ang lead club po sa joint meeting na ito ay pinangunahan po ng Rotary Club of Makati EDSA sa pangunguna ni Best President Emily Alvarez, ang aking pong classmate.
We were very honored na pinaunlakan kami ng kaibigan nating si Davao Mayor Rodrigo Duterte bilang guest of honor and speaker. Naging very candid and casual ang speech ni Mayor Duterte, and everybody in the audience had a very great time listening to him as he shares his everyday experiences bilang mayor ng Davao City. Kaming mga politiko, whenever we go to funeral parlors or funeral houses, and if we visit one chapel, yung lahat na nakikita mo doon sa nakahilera, may mga tao, you feel obligated really to go there also, just say a little prayer and kunting aboloy. Tinignan ko yung mga kabaong, 4 doon lalaki tapos 2 babae. So doon sa 4, yung 3 nakabarong. Tapos yung isa nakasuot, may necktie pa. Diyan kanina sabi ng security, sir, para muna tayo sandali para magsuot ka ng barong. Bayo ko, skip it. So bakit? I just feel morbid. Kasi yung mga doon, it's either nakasuot o nakabarong, uniforme ng patayan. Ibinahagi din niya sa aming mga Rotary Best Presidents ang kanyang style of leadership at ang kanyang pinaniniwalaang prinsipyo sa pamumuno. I'd like to talk about federal system. Alam mo kasi, more than the other issues of the day that would really need or demand the attention of the national government, itong Mindanao. Nobody's minding the storm. But pagka nagkamali sila dito, we will end up a fractured country. Naging daan din ang joint meeting na ito para magkaroon kami ng salo-salo, pakikipagkwentuhan ng aming mga experiences bilang best presidents ng aming mga clubs under District Governor Lito Colona. Sa susunod na Buhay OFW, para sa bagong taong pagtatanghal ng Buhay OFW, makakapanayam natin sa unang pagkakataon si OWA Administrator Rebecca Calzado. Ikakwento sa atin ni OFW Ismael Culgura kung paano niya pinagsikapang maabot ang kanyang mga pangarap na tanging pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon ang baon-baon sa kanyang pag-a-abroad. Ipapakilala namin sa inyo ang mga nagwagi sa Obra Awards 2014 at sama-sama nating pasyalan ang ating mga kapatid na katutubo sa Pampanga. Ang lahat ng yan sa bagong taong pagtatanghal ng Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon at serbisyo anumang oras, anumang araw. Mula po sa ating staff at management ng Buhay OFW, binabati po namin ang lahat ng ating mga kapatid na OFW at kanilang mga pamilya ng isang maligayang Pasko. Maligayang Pasko po sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya sa buong mundo. Sa lahat po sa atin, hari nawang magkaroon tayo ng mapayapa at masaganang maligayang Pasko. Mula po sa Buhay OFW, ito po ang inyong kapatid, Marisa Dalmas. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive It Wall Cladding System, as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. Katulad ko, handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga
Yan